Alam nyo ba na hindi lang mga panindang gulay, prutas o isda ang matatagpuan dito sa Taytay Public Market sa Rizal? Nariyan din ang mga manikurista na kinabibilangan ng 85 years old na si Lola Norma. Kita sa gilas na mga kamay ni Lola Norma na hindi na bago sa kanya ang ganitong gawain. Mapa-basic o French, anuman ang kulay o hugis, kaya ni Lola Norma yan. Yun nga lang, minsan, tila mas pinapaboran yung mga manikuristang mas bata. Yung mas maayos ang tindig kaysa sa kanya, na senior citizen na may problema pa sa likod. Ito mismong napansin ng customer na si Lovely nang minsang magpamanicure siya sa lugar. Nagpamanicure po ako sa isa sa member po ng mga nagmamanicure doon. Tapos, napansin ko po nun si nanay na ang akala ko po kasi walang tao doon kasi hindi niyo po talaga siya mapapansin, nakayuko talaga siya. Tapos, nung habang nagpapamanicure po ako, tinanong ko po kung ilang taon na si nanay, ba't nagmamanicure pa po siya. Then, doon ko po nalaman yung story niya dahil naikwento po ng isang member. Then, yun nga, sinabi po 85 years old na nagmamanicure pa. Dahil sa desisyong ito ni Lovely, hindi lang mani-pedi ang nakuha niya nung araw na yon, kundi isang kwento na kapupulutan ng mga aral at daig pang script sa telenovela. Bata pa lang si Lola Norma noon, mahilig na siya sa ilang gawaing kikay, lalo na ang pagpipinta ng kuko. First year high school, formal siyang sumabak sa pagiging manikurista. Sa Baclaran, ang first job experience niya. Kung minsan, nagbabahay-bahay din daw siya. Yung mga gusto ko, kaya ako nag-aral sa realistic noong ako teenager pa. Ako ang nakita ko, ang mga magulang ko talaga mahirap lang. Kaya ngayon po, nung ako nag-isnap, sabi ko, ay, nakita ko yung mga nagmamanicure. Kung nag-aral ko sa Quiapo, sa realistic, ng manicure, pedicure lang. Mula noon, wala raw mintis kung magtrabaho si Lola Norma. As in, Monday to Sunday. Kahit anong araw ng linggo, basta may gusto magpaayos ng kuko, asahan mong to the rescue si Lola Norma sa iyo. Nakatulong din daw siguro na nalilibang siya sa kanyang ginagawa. At kalaunan, naging daan din ang pagmamanicure ni Lola Norma para makapagpundar siya ng pinapangarap na sariling bahay. Tumatak sa aking isipan yung gusto ko yung kumita at saka magkameron akong sarili kong pundar sa aking nagkaasawa. Kaya itong lupang itong tinatagyakan kong ito binili ko ng aking dalaga pa. Tingin tuloy ng iba, dito na siya nakuba dahil lagi siyang nakayuko sa tuwing naglilinis at nagkukulay ng mga kuko.